nung ako ang nag-lead sa team ng Heinous Crime Investigation, double ditch squad. Yan si Bongoy, taga-bili ko lang yan ng Maruya. Ng Maruya. Maruya. Yung piniritong saging. Opo, So, paborito ko rin po dito- yung Maruya. Mr. Chairman, ang purpose itong presentation na to is to shatter the false narrative ni Mr. Duterte na kaya siya nag-war on drugs dahil seryoso siyang galit sa illegal na droga. But based on what I will be presenting, papakita rito na kaya siya nag-war on drugs para ma-eliminate ang competition and at the same time matakot ang iba't ibang investigative agencies para maproteksyonan niya ang kanyang sariling drug cartel, Mr. Chairman. So ito po, no? This is the Duterte Drug Syndicate. Ito pong first video, kinuha ko po dito po sa interview ni Ginoong Las Cañas, doon po kay Christian Esguerra. Ano po ito? Mga 11 minutes po ito, pero diniscuss niya kung in-establish niya yung credentials niya para makikita natin kung bakit niya nalalaman yung nalalaman po niya. So, paano po ba kayo na-involved sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How much time did you spend there? Ganito po ang istorya ng personal ko na nabuhay. Noong 1980, nag-apply ko ng police sa Davao City Police Department noong araw. And then 1982, April 16, na-appoint ako as a patrolman sa Davao Metropolitan Police District or Metro Discom. Then by 1988, by 1988, nung na-appoint ito si Mayor. Hello, Christian? Opo, sir. Oh, I'm listening. Okay. Noong 1988, nang ma-appoint si Duterte as Vice Mayor, and then naghanap siya ng mga bodyguard. So isa ako sa na-recommend ni then Police Captain Ernesto Magasait na isa sa kanya mga bodyguard driver. Hanggang sa na-elect siya as mayor, kung hindi ko nagkamali, 1988, hindi nag-umpisa ang Double Death Squad nung pinatawag kami ni Mayor Duterte. Siya pa ang leader noon ng Mayor's Unit. And then it was a change later into the Heinous Crime Task Force. Mga 8 kami na personnel ng Heinous Crime Task Force ang inutusan personal ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na mag-conduct kami ng extrajudicial killings sa mga suspected shabu users and pushers using the style of riding in tandem. And then siya mismo nagbigay sa amin ng mga motor, nagbigay sa amin ng mga 4 wheels na mga sasakyan, armas, and then allowance. Dito talagang napasubo ang buong buhay ko. Pumatay kami ng maraming tao at tumanggap kami ng maraming pera galing mismo personal kay Mayor Rudy Duterte. Then sometimes sa kanyang bodyguard driver na si SPO4 Sunny Bilaventura and ito si Christopher Bongo na sa akin lang, Christian, sabihin ko sa inyo, nung ako ang nag-lead sa team ng Heinous Crime Investigation, double ditch squad. Yan si Bongo, taga-bili ko lang yan ng Maruya. Ng Maruya. Maruya. Yung piniritong saging. Opo, paborito ko rin po dito- yung Maruya. Yeah. So dito is talagang na linlang kami ni Duterte na ang kaniyang drug war campaign sa Davao City ay totohanan ito. Pero
Dapat malaman ito ng taong bayan at ng publiko. Nung mag-start na yung kidnap or ransom program ng war on drugs ni Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City, nawala na ang belief ko dito. Nawala na Dahil yung ang ano mga po? Sorry? Nawala na po yung? gi-allow kami, nawala ang belief ko sa kanya, dahil gi-allow niya kami na yung mga suspected shabu users and pushers sa Davao City ay dapat kidnapin ng grupo namin para lang mag-multiply yung funds namin for operation ng Davao Death Squad. Dito, Christian, pangalanan ko kung sino itong pina-abduct ni Mayor Duterte sa Davao City hanggang ngayon, missing pa rin at naghintay ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Despite na nakabayad sila of millions of pesos sa alleged kidnapper na yun lang pala ang mga pulis ni Mayor Rodrigo Duterte. Isa ako dito sa nagkidnap kay Alan Yap. Nasaan na po yung May-ari. Alan Yap? Nasa loob pa rin na po. Sorry, nasaan po? So, missing siya, patay na. And then ang pamilya nagbigay ng 5 million sa mga suspected kidnappers na hindi alam ni Mrs. Yap, nanay ni Alan Yap, na kami lang pala ang nagkidnap sa kanyang anak. In fact, ang 45 caliber ni Alan Yap nasa posisyon ngayon ni SPO4 Benvenido Laud. Another na naman na pinakidnap ni Mayor Duterte si Danny Ong. Si Danny Ong ay anak na may-ari ng 3-in-1 Trading Corporation sa Barangay Obrero sa Davao City. Nasuspikan si Danny Ong na involved na pag-procure ng mga chemicals for high-grade shabu. Pero hindi po ito pinaimbestigahan ni Mayor. In fact, pinakidnap si Danny Ong at nagbigay ng another 5 million sa pagkaalam ko dahil ang kumuha sa pera ang grupo ni SPO4 Desiderio Claribel at ako. Nilagay ang pera sa Davao Memorial Park and San Pedro Memorial Park. Hindi separate ito para mahirapan kaming mahuli. Another Okay. pinakidnap ni Mayor Duterte. Ito Si po Philip Lam. Okay, go ahead. Sige. Si Philip Lam. Nakaribal ito sa negosyo ni Michael Yang. Si Philip Lam ay meron siyang mercantile clothing store sa Yangorin Street sa Davao City, malapit sa DCLA ni Michael Yang. Pinakidnap din ito ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang hiningi ng mga kidnapper is pagka-recall ko is 20 million pero na-reduce ito to 10 million. Ang grupo na nag-kidnap, ang grupo ni SPO4 Benvenido Laud, ako, SPO4 Desiderio Claribel, and Police Inspector Paul Hincio Pabo. Iyan na po. Wala na akong ilagay iba. Yan po ba lahat nandun sa affidavit nyo? Sa handwritten at saka dun sa computer written? Sa handwritten po. Sa handwritten. Okay, ganito. So basically, kung may mga binabanggit kayong mga pinakidnap di umano, so they could be corroborated, no? Tama po ba? Kung meron kayong sinasabing dinukot kayo, edi dapat nawawala yan. Meron police record po ba lahat yan? Lahat ito naka-record po sa mga police station at saka sa Davao City Police Office. Ang pagkidnap kay Alan Yap, ang pagkidnap kay Danny Ong at kay Philip Lam. Okay. Kayo mismo, ano yung personal reason nyo? May pinahapyawan na kayo kanina, no? Pero paki-explain nga po, bakit bigla kayong tumalikod after spending so much time dito sa DDS? Dahil nung nadiskubrihan ni then Police Captain Asierto, yung Davao Shabu Laboratory sa Dumoy Toril, Davao City ay lalong grabe ang pangamba ko sa suspicion ko na ito si Mayor Duterte ay hindi ito totoo na nagkampanya laban sa illegal na droga sa Davao City. Kung hindi, ito ang pinaka-lord of the drug lord sa Davao City. Bakit? Bakit ang mga mabigat na mga drug lord sa Davao City, katulad ni Michael Yang, ni Charlie Tan,
si Sammy Oy, protektado niya ito lahat. Tapos, ang mga hindi allies niya, katulad ni Philip Lam, pinakidnap niya si Joey Ko, pinakidnap niya. Missing hanggang ngayon. Yung mga suspected na mga sabu users, enforcers sa Davao City, pangalanan ko na. Si Danny Ong, si Alan Yap, missing hanggang ngayon. Despite sa mga millions of pesos na nabayad sa mga kidnapper, which is the DTS. Okay. Of course, dito sa mga ganito kabigat na mga allegation, we have to ask further, no? So I hope you don't mind. So, yung basic question, lahat po, how did you know all these things? Lahat po ba ito personal knowledge ninyo? And why should the public believe you? Well, based sa personal knowledge ko, dahil on 2021, nung bumalik ito si Mayor Duterte as Mayor ng Davao City, kasama-kasama niya palagi ito si Michael Yang, Sammy Oy, at si Charlie Tan. In fact, sila ang pinakamabigat na mga campaign contributor ni Mayor Duterte at that time. From 2001. And then, inutusan ako, personal, kasama si SPO for Sunny Buenaventura, nabantayan namin ang katauhan ni Sammy Oy at ni Michael Yang dahil itong mga ito daw ay investor sa Davao City from China. Lalo pa yung si Michael Yang. Tapos nagtayo ng isang can-paste factory sa Dumoy Turil, Davao City, which was later discovered as Ishabol Laboratory. Paano po ba kayo na-involved sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How much time did you spend there? Ganito po ang istorya ng personal ko na. Is there any chance, sir, na pwede niyo ma-divulge? So, dun sa first video, Mr. Chairman, nakita doon yung origins ni Arturo Las Cañas, na he was there from the start, from the formation of the Davao Death Squad, that enabled him to gain the trust and confidence of Duterte, na pinagtitiwalaan siya dun sa mga special operations. Then, dito sa next video, tungkol naman po dun sa role ni Bongo, dun sa buong operation sila sa Davao Death Squad. Before we Kung continue, gaano po yung extent. Secretary, at sandali lang, it's technical. I'd just like to ask you, Senator Trillanes, yung bang pine-present mo ay, yan ba yung basis ng iyong kaso na final against the former president? Hindi po, no? Ito po yung true narrative kung ano talaga yung pakay nung war on drugs. So it was a ruse, diversion siya para hindi siya mapagkamalan ng taong bayan na meron siyang sariling drug cartel. At liliwanag yan, Mr. Chairman, dun sa mga susunod na video. Sige po. With your Sige, indulgence. thank you. Sige, Secretariat, can you assist again? Involvement or possible involvement po ni Senator Bongo bilang aid po at talagang kanang kamay po ni President Duterte from the Davao Death Squad killings to the drug wars, sir? Well, si Bongo po ang nag-provide sa amin ng mga personal information data ng Land Transportation Office sa mga target personalities na pinapapatay ni Mayor Rodrigo Duterte at binababa ito kay SP Posani at kay Bongo. Para for sure na ang mga death squad katulad ng grupo namin sa Heinous Crime Investigation Section Davao Death Squad na makuha talaga namin ang target is kumukuha si Bongo ng personal identification data
dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito kumpleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ng sasakyan. So, matagal namin ito po ginagawa nung start ng Double Death Squad, kaya maraming casualty. Isa dito pangalan po na binigay sa akin ni Bongo latest lang, yung pagpatay kay Christopher Yu. At meron pang isa na anak siya ng isang engineer na may-ari ng security agency sa Davao City, na si Bongo rin ang nagpapatay. Nagbigay siya ng personal information data sa target na tao na ito at napatay ito ng Double Death Squad. Yan ang papel ni Bongo at dapat malaman ito ng taong bayan. So masasabi po natin na ginagamit po ni Bongo yung influence sa Davao, and then ni Mayor, may basbas po ni Mayor, obvious po na meron pong basbas ni Mayor Duterte yun. So in other words po, ginagamit nila yung position nila to get those information from LTO and then gamitin Yes. po for sa ano? Yes, in fact, yung si E.D. De Guzman, ginawa niya ngayong regional director ng Central Luzon. Ordinary lang yan na employee ng Land Transportation Office. Kaya I have the very confidential access sa mga confidential records ng mga tao kung sino yung kumukuha ng mga lisensya at nalagay sila sa death list ni Mayor Rodrigo Duterte. Kadalasan po sa kanila, patay. Isa yun, si Mr. Opsimar. Latest yun na binigay ni Bongo sa team ko. At napatay na baril ni Medina si Mr. Opsimar dahil nasundan namin ang kanyang sasakyan at alam namin kung saan siya. Dito, Mr. Chairman, nakita yung modus nila kung paano. And in fact, he named names. No? At mabe-verify ito, Is there any chance, sir, na pwede? a lowly employee noon sa Davao. Noong naging presidente si Duterte, ginawang regional director sa LTO ng Central Luzon. Similar dun sa mga modus yan, kina Garma, pagka meron kang pine-perform ng mga tasks, pinopromote regardless of their level of competence. Sige, Mr. Chair. Hindi nyo ma-divulge sa amin kung gaano po yung Next video. Ayan. Kamakailan po, Mr. Las Cañas, ay nagkaroon po kayo ng interview kay Ginoong Antonio Montalban ng Vera Files, kung saan po nabanggit mo na si former President Duterte ay Lord of all drug lords. Paano mo nasabi ito? Drug lords. Yeah, kasi ang lahat po ng mga drug lords sa Davao City ay personal ko pong kakilala at ito po ay mga allies po ni Rodrigo Duterte. Kung hindi po kayo allies ni Rodrigo Duterte, hindi kayo pwedeng magtira sa Davao City dahil talagang ipapatay niya kayo. So hanggang ngayon, buhay pa po si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Oy, and Pulong Duterte. Paano So mo yun po ang masasabi ko at yun ang yung ibang karibal niyang drug lords katulad ni Mayor Aldon Parojino ay pinapapatay na niya. Solo na niya lahat. Kaya siya ang pinaka-lords of all the drug lords ng hindi lang Southern Philippines, maybe the entire Philippines. gamit po yung mga networks nyo ng nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon, tingin nyo ba tuloy pa rin ang operasyon itong mga nabanggit mong pangalan, mga personalidad, hinggil sa illegal drugs? Yes po, sa Davao City po at Davao Region. Sino-sino pa pong involved? Ang tingin nyo, bukod sa nabanggit yung pangalan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan, Yes. meron pa po bang iba? Siyempre po, sa mga hangay ng kapulisan, lalo pa si Police Colonel
Wilkins Villanueva na nagbibigay sa kanya ng mga pangalan, bogus na mga pangalan, target personalities kuno, sa kanyang bogus na war on drugs, sa kanyang death list. At isa pa, siyempre, si Police Colonel na ngayon ay 5-star Senator Ronald Bato de la Rosa. Involved yan sila. So just to reiterate habang sineset up, Mr. Chairman, tinanong si Mr. Las Cañas kung sino yung mga drug lords na kakilala niya, nakikita niya doon sa company ni Duterte when he was still mayor. Ando doon po, minention niya si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy, at yun nga, si Pulong Duterte. At aside pa doon, minention niya itong si Wilkins Villanueva at si Bato de la Rosa. Mamaya, i-elaborate niya kung bakit yon. At maintindihan natin kung bakit evasive itong si Wilkins Villanueva kanina nung sumasagot. Sir, mula po meron po ba mga information na gusto po kayo idagdag na wala po dun sa affidavit ko po na una nyo na pong na-share sa atin? For example po, after you left the so-called Davao Death Squad, sir, meron po ba kayong parang updates on how the police, tawag ito, in-implement yung drug war, specifically yung cash flow ng money? Kasi di ba may mga nabanggit pong ganun na parang may pera pong involved, meron pong nakukuhang parang reward yung mga police natin when may nagawa po silang mga ganitong crimes. Meron po ba kayong naisadagdag, sir? Okay, so I think sa pre-trial ito na banggit ko ito sa isang handwritten testimony ko na sinabmit ko sa kanila na during the 2004 December 31 raid dito sa Davao Cebu Laboratory sa Dumoy Turel, dito pinatry nila ni Colonel Wilkins Villanueva yung 6 na mga workers ng Davao Cebu Laboratory as instructed, ordered by Mayor Rodrigo Duterte at the time, at binigay ni Mayor Duterte kay Wilkins Villanueva yung isang napakalaking box ng Marlboro box, puno ito ng mga US dollar currencies. At binigyan pa siya ni Mayor Duterte ng additional 5 million peso para ibigay sa akin ang additional 11 Chinese nationals na workers sa Davao Cebu Laboratory at chemists. At dito dinala ko sila sa Laod Quarry at nakuha ko sa kanilang posisyon nung hinanap ko ang mga dokumento nila, kasama nila si Alan C. Kasi si Alan C. marunong na magsalita ng broken Tagalog at broken English. Kaya tinanong ko sa kanya kung saan ang mga passport ng kanyang mga kasama. Sabi ng mga kanyang kasama na nasa posisyon ito ni Michael Yang at the time. At maliwan dito nakakuha ako ng 6 na mga small cellphone, Nokia, sa kanilang mga brick. At pinilit ako ni Mayor na itong over talaga ito kay SPO for Sunny Bilipentura yung araw na yun. After the New Year. Kaya sabi niya, ipaforensic exam daw niya, pero wala. Hindi po totoo yan. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Spilpo Bin Laud, yung 11 Chinese workers and chemists ng Davao Cebu Laboratory at ng Barangay Obrero, Cebu Laboratory, para pagtakpan ang identity ni Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan at, of course, si Mayor Rodrigo Rua Duterte na yun ang pinaka-lord ng lahat ng drug lords na ito. Dito, Mr. Chairman, dito natin makikita yung sagot dun sa mga tinatanong ng ating mga members kung ano nangyari dun sa 11 na aresto. So kanina, hindi ma-locate ni Director Wilkins Villanueva kung tinurn over nga daw ba sa Bureau of Immigration yung 11. Pero na-mention niya, and as observed by Congressman Adjong, na-mention niya dito si SPO4 Bal Carillo na na-mention din ni Congressman Acop na nandoon sa log na sila ay pumunta ron sa
apartments na yon kung saan kinuha. Pero hindi po tinurn over sa Bureau of Immigration kung hindi diniretso kay Las Cañas. At doon sa affidavit ni Las Cañas, and the committee has been furnished yung affidavit ni Arturo Las Cañas na sinubmit sa International Criminal Court, na detalye niya doon na nag-offer si Alan C. sa kanya ng I think it's 50 million pesos para spare yung buhay niya at yung mga chemist na ilan. Ngayon, ni-report niya ito kay Duterte pero binigyan siya ng instructions na patayin lahat at siya na raw ang bahala magbigay sa kanila ng corresponding reward. So siya mismo ang kumalabit ng gatilyo, 11 yung pinatay niya. Tanda niya yon. One thing about Mr. Las Cañas, meron siyang photographic memory. It's just unfortunate na hindi natin siya ma-access ngayon dahil siya at sila Edgar Matubato ay nasa ICC Witness Protection Program na. Ngayon, dito, ang sinabi niya rito na itong si Wilkins Villanueva ay pagkahuli nila nung 11, pina-turn over sa kanya. Tapos ngayon, di ba ang nakalagay ngayon dun sa records ng Bureau of Immigration, meron supposed to be na detain. Ngayon, ano ang ginawa nila Duterte? Paano nila na-clear yung mga nakadetain na yon? Andito po yan sa next slide. Next slide, please. Sir, mula po So, ito po, yung news article na kung saan nakalagay, Duterte facilitates release of 8 Chinese citizens. Alam niyo po itong news article na to sa Philstar, nung naging presidente si Duterte a few months into his administration, tinanggal nila ito sa kanilang website. Hindi ma-access ito. We were fortunate na na-download namin ito at eventually nahanap namin sa archive. Pinatanggal nila ito para ma-explain kung saan na napunta. Kaya ito, release. Ito po yan, ano? Babasahin ko lang yung first few paragraphs. 8 of 10 Chinese nationals arrested January 10, a day after the Shabu laboratory afternoon, were released thanks to Mayor Rodrigo Duterte who facilitated their release. Ang sabi ni Duterte, ang reason niya, it's in the spirit of the Chinese New Year and for humanitarian reasons that I am seeking their release. Yun. Ganun po ang pinilabas niya.